Magandang umaga sa inyong lahat. Umpisahan na natin ang ating araw na ito para sa isang taimtim na panalangin. Magsitayo na ang lahat at ilagay ang ating presensya sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Ang layunin natin para sa araw na ito ay nabibigyang kahulugan at kahalagahan ang mga nangangailangan, pamalasakitan, tulungan bilang kabataan. Napapahalagahan ang mga tungkulin ng mga nangangailangan, pamalasakitan bilang kabataan at nasasabi ang mga gawain tungkol sa nangangailangan, pamalasakitan at tulungan. Magandang umaga mga bata! Magsiupo na ang lahat. Mga bata, kamusta na kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako ay nagagalak dahil ako ang inyong makakasama ngayon sa aralin. Maaari ko bang malaman kung sino ang lumiban sa klase ngayon? Magaling. At walang liban sa klaseng ito. Bago tayo magsisimula sa ating klase, ay nais kong malaman ninyo ang mga alituntunin sa loob ng klase. Una, bawal magingay habang may nagsasalita sa harap. Pangalawa, itaas lamang ang kanang kamay kapag nais mong sumagot o may itatanong ka. Pangatlo ay umupo ng maayos. Maliwanag ba mga bata? Kung gayon, ay balikan muna natin ang mga natalakay natin kahapon. Ano yung mga natalakay natin kahapon? Yes, Ana. Tama. Tungkol ito sa pagiging pagkamatapat. Bakit naman kailangan natin na pag-aralan ang mga iyon? Yes, Vincent. Oo, tama, upang tayo ay mapagkakatiwalaan ng ating kapwa. Makatutulong ba ito sa atin? At sa anong paraan naman ito makatulong para sa atin? Yes, Via. Tama. Magaling mga bata. At naintindihan ninyo ang mga itinalakay natin kahapon. Okay, mayroon akong mga hanay ng larawan. Ang kailangan ninyong gawin ay hulaan ang tamang salita gamit ang mga larawan bilang pahiwatig. Naintindihan ba mga bata? Para sa unang larawan. Yes, Angeli. Tama. Ito ay lindol. Ang lindol ay malakas na pagyanik ng lupa. Sa pangalawang larawan naman. Yes, Mika. Tama. Ito ay baha. Ang baha ay ang labis na pag-apaw ng tubig o paglawak ng tubig na natatakpan ng lupa. Sa ikatlong larawan naman. Yes, John. Tama. Ito ay ang bagyo. Namumuong sama ng panahon na nagdudulot ng kalamidad sa ating bansa. Sa ika-4 na larawan naman. Yes, Ami. Tama. Ito ay sunog. Ang sunog ay mabilis na pagkalat ng apoy. Panglimang larawan. Yes, Jenny. Tama, magaling. Ang tsunami ay malaking alon na sumisira sa mga kabahayan at infrastruktura na malapit sa karagatan.
Kanina ay may pinakita ako na mga larawan sa inyo. Ano ang inyong mga nakikita sa mga larawang iyon? Yes, Vincent. Tama. Ito ay yung mga kalamidad. Naranasan na ba ninyo ang mga ganitong kalamidad? Yes, Ana. Okay. Naranasan ni Ana ang mga ganitong kalamidad. Ay siguro naman lahat sa atin ay nakakaranas ng mga ganitong kalamidad. Ano ang inyong nararamdaman sa tuwing kayo ay nakakaranas o nakabalita ng mga ganitong kalamidad o pangyayari sa inyo? Tama, nakakatakot. Angela, maaari mo bang basahin ang pahina 81? Maraming salamat. Kung pagbabatayan natin ang mapa, ay makikita natin na ang karamihan sa mga bulkan sa buong mundo ay nakakalat sa bahagi ng Asya. Para itong string o belt na nakapalibot o nakapaikot sa Pacific Ocean. Kaya na tinatawag itong Pacific Ring of Fire. At dahil dito, mas naging aktibo ang Ring of Fire dala ng pagputok at paglabas ng lava ng mga bulkan, kung kaya madalas sa mga bahaging ito ay mayroong trahedya katulad ng tsunami, lindol at pagputok ng bulkan. Sa ilalim din ng Pacific Ocean, makikita ang mga kanal o tresera o sa Ingles ay trenches. Nagkakaroon ng tsunami kapag may bigla ang gumalaw sa ilalim ng karagatan dahil sa ilang lindol at pagguho ng lupa sa ilalim ng karagatan. At iba pa na ang bunga ay ang pagtaas, paalis at palayong galaw ng tubig sa lugar kung saan naganap ang pangyayari. Ito ay nangyayari kapag ang tectonic plates ng mundo ay gumalaw sa hindi inaasahang pangyayari. Kaya naman ang mga alon sa papuntang dalampasigan ay tumitilapon na nagiging tsunami. At ang halimbawa nito ay ang Bagyong Yolanda na nangyari dito sa Pilipinas, na kung saan ay maraming buhay at ari-arian ang mga napinsala. Ngunit sa kabila ng mga pangyayaring ito ay nagkaisa ang buong mundo upang magbigay ng tulong, bumuhos ng mga relief goods, medical efforts at mga donasyon upang makaahon tayo at mabigyan ng mga kaunting pangangailangan. Mga bata, kapag ba kayo ay nakaranas ng mga ganitong kalamidad, ay ano ang inyong mga gagawin? Tama, dapat hindi tayo magpapanik at halimbawa naman ay kapag lumindol ay laging tatandaan natin ang duck, cover, and hold. Naintindihan ba mga bata? Kung gayon ay dumako na tayo sa ating susunod na leksyon. Mga bata, maaari nyo bang basahin ang 84 na pahina na pinamagatang pagmamalasakit at pagtulong sa nangangailangan? Okay, maaari nyo nang basahin. Maraming salamat mga bata. Okay, ang pagtulong sa kapwa, lalo na kapag may sakuna o kalamidad, ay likas sa ating mga Pilipino. Ito ay kaasalang Pilipino na minanapan natin sa ating mga ninuno na dapat natin gawin at pagyamanin. Ngunit kapag may sunog, baha o anumang pangyayaring nanganganib sa kanilang kaligtasan, hindi natin matiis na sila'y di tulungan at damayan. Naghahandog tayo ng damit, pagkain, at mga gamit sa nasalanta ng kalamidad. Kahit sa maliliit na bagay ay may naitutulong tayo. Naintindihan ba mga bata? Bakit natin kailangan tumulong sa ating kapwa?
tama. Ngayon ay dumako na tayo sa ating susunod na leksyon. Mga bata, maaari ba ninyong basahin ang 84 ang kahulugan ng pagmamalasakit? Maraming salamat. Okay, ang pagmamalasakit sa ating kapwa ay hindi dapat naghihintay ng kapalit dahil kusang loob na ginagawa ito at bukal sa loob mo ang pag-alay ng pagtulong sa iyong kapwa. Kaya kapag tayo ay nagmamalasakit at tumulong sa isang tao, ay nararapat na huwag na tayong maghintay sa anumang kapalit sapagkat sa ginagawa pa lang natin na tulong ay may kapalit na ito na ginagawa mo kabutihan. Kumbaga ito ay kinalugdan at kinatuwaan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagmamalasakit natin sa ating kapwa ay dito mas nahuhubog at mapaunlad ang ating pagkatao. Tandaan natin na hindi natin kailangan na maging mayaman o magkaroon ng magarang buhay para makatulong sa ating kapwa. Hindi nasusukat ang halaga sa pagtulong o pagbigay ng mga kasiyahan ng isang tao. Kahit sa simpleng salita, pagpayo o pagpapalakas ng loob sa isang tao ay isa na yung pagtulong o pagbibigay ng pag-asa sa isang tao upang magpatuloy ito sa kanyang pangarap at hindi na ito sumuko. Para sa inyo, ano yung kahulugan ng pagmamalasakit? Magaling na intindihan nyo talaga. Carl, may ibang sagot ka pa? Tama ka dyan. Ngayon ay dumako na tayo sa ating panghuling talakayan, ang pagpapakita ng malasakit sa biktima ng kalamidad. Okay, maraming salamat. Ang pagtulong ay hindi lang masarap sa pakiramdam, kundi nakabubuti rin ito sa ating kalusugan. Dahil kung tayo ay parating nakatutulong, tayo rin ay parating masaya. At dahil dito ay nababawasan ang sanhi ng ating depresyon na kung saan humaba pa ang ating buhay. Marami tayong paraan upang tayo ay makatulong kahit sa maliliit lamang na bagay. Tulad ng simpleng ngiti sa ating nakakasulubong sa daanan. Dahil hindi natin alam na maaaring ang taong na pala ito ay maraming pinagdadaanan na sa sobrang dami ay nalilimot na nila kung paano ngumiti. Kaya't sa ganitong paraan ay mapapagaan mo ang kanilang araw. Alam niyo ba na maaari din tayong mag-volunteer sa mga charities at foundation? Maaari mong i-donate ang iyong mga lumang gamit tulad ng mga damit, libro na hindi mo na ginagamit, upang ito ay mapakinabangan pa ng ibang tao. Kayo mga bata, naranasan niyo na ba na mag-volunteer sa mga charities o kahit sa anong mga programa? O kaya naman ay naranasan niyo na mag-donate ng damit, mga libro at iba pang mga gamit? Yes, Ana. Okay, si Ana ay nagvo-volunteer sa kanilang barangay. O si Vince din. Yes, Mika. Magaling. At nagdo-donate si Mika ng kanyang mga damit. Magaling. Kung gayon ay ihanda ang iyong sarili dahil magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Handa na ba ang lahat? Bumuo ng 5 grupo na may 5 miyembro. Babasahin ko ang panuto na inyong susundan. Gumawa ng isang dula-dulaan kung saan ipakikita ang pagbibigay ng kanyang tulong para sa biktima ng kalamidad. Mayroon lamang kayong 10 minuto sa paghahanda at 5 minuto naman sa pagpresenta ng dula. At ito naman ang rubrics para sa pagmamarka ng dula. Una ay wasto ang pinakitang impormasyon sa dula.
at nilalaman ito ng 10 puntos. Pangalawa ay angkop ang isinadula sa tema na gagawin at 10 puntos din ito. Ang pangatlo ay maayos at makapukaw ng pansin ang pagsasadula at naglalaman din ito ng 10 puntos. Ang lahat ng ito ay may kabuuang 30 points. Ang galing ng dula-dulaan ninyo. May natutuhan ba kayo sa araling ito? Yes, Ana. Okay, natutuhan ni Ana na dapat tayong magtulungan kahit na walang kapalit. Yes, Jake. Okay, si Jake naman ay dapat ay magmalasakit tayo sa ating kapwa. Ano naman ang inyong kayang gawin upang mapakita ninyo ang inyong malasakit sa kanila? Yes, Daisy. Sabi ni Daisy ay magvo-volunteer daw siya. Ang galing naman ni Daisy. Yes, Ben. Si Ben naman ay magbibigay ng kanyang pinaglumaan na damit at mga laruan. Ang bait naman ni Ben. Ngayon naman ay magbibigay ako ng isang maikling pagtataya. Mayroon lamang kayong 10 minuto upang sagutan ang mga ito. Babasahin ko ang mga panuto na inyong susundan. Sagutan ang eskelas sa pamamagitan ng paglagay ng check sa hanay na nagpapakita ng inyong mga saloobin tungkol sa kapwang nangangailangan ng tulong. LS kung lubos na sumang-ayon. S naman kapag sumasang-ayon. D para sa hindi sumasang-ayon. At LD naman para sa lubos na sumasang-ayon. Pakipasa ng inyong mga gawain para naman sa inyong takdang aralin. Gumupit ng mga larawan ng kalamidad. Sumulat ng talata, paano natin maiiwasan ang mga ganitong pagkakataon at paano tayo makatutulong sa mga biktima ng kalamidad. Bago tayo umuwi ay pakipulot ng mga basura sa ilalim ng upuan. Okay, tapos na ba? Manalangin muna tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Are you ready to pray? Let us pray. We thank you, Lord, for all the knowledge we learned this day. May they help us to become your worthy children, to glorify you, to serve our country and all people honestly, and to honor our parents who dream a good future for us. O my Jesus, guide us and protect us from evil after we leave this room. Amen. Paalam mga bata!